Yung Kulto Kultura Podcast, kilala nyo na, kabanda ng lahat. And kasama ko ngayon, Kung ang batas sa basehan ng bawat horado, para sa akin, kapag kinuha ka nila, dapat alam nila na yun yung music Yun mo. yung music Number mo. one. Pangalawa, That's right. kukunin ka nila, kasi Yun yung music mo eh. Yeah. Hindi ka naman nila kukunin pag... That's right. Yo! Eto na ulit pare. Welcome sa isa na namang episode ng Basehan ng Bawat Horado. Ako ang batas. Eto. Nood tayo ngayon ng medyo under the radar na battle, no? Vicente versus Don Rafael. Kung di ako nagkakamali, si Vicente ay nag-champion last year sa isang sa isang tournament na kumbaga sa minor league, no, sa Pilipinas. So yeah, congrats sa kanya. Naparod ko na siya konting beses. At kung di ako nagkakamali, siya yung kagrupo nila Mzite, Slack sa VIPs, no? Don Rafael, alam ko naparod ko na rin to, hindi ko lang maalala kung kailan, kung ano. Pero familiar yung mukha nung nakita ko yung thumbnail. Yun, pasensyahan nyo na ako. Hindi naman sa alam mo yun, na parang hindi ako kumikilala, pero puta, mahina talaga memory ko na. Kaya sa mga nagsasabi na bumalik ako sa battle, puta, mahirapan ako. Hina ng memory ko, yo. Kumusta kayo? Ako, ayos lang ako. Hindi ako pumasok ngayon. Kasi meron daw freezing rain at snowstorm sa araw na to, no? Eh, malayo yung trabaho ko, so nagsabi nila sa boss ko na parang, fuck, hindi pa ako nakakaranas ever ng ganun. At hindi ko alam kung dapat ko bang i-risk yung pagbiyahe sa ganung kalayo. So, ito, nandito ako ngayon. Gumagawa magre-review ng battle dahil nagkaroon ako bigla ng oras. Kaya, salamat sa masamang panahon. Ano pa ba? Yun lang. Ito, marami nagtatanong, no? Parang nagtataka nga ako ba't parang ngayon lang nila nalaman. Tapos na yung pre-selling. Pero may mga available pa rin na pambenta. Next month, magiging available siya sa Fatheads. Message nyo ang Fatheads, Phatheads, sa Facebook, sa Instagram, kung saan man, para kumuha. Tingin ko pwede siya sa buong mundo. Kahit saang lupalop ka man. Pero, yun. So, yun na lang. Konti na lang natitira kasi marami nang kumuha sa pre-order. So, unahan na lang kayo, pare. At salamat na kagad. Sipatan na natin. Patapos na winter dito. Excited na ako. Pati ako ng
Babati ako ng ilang mga laging nagko-comment sa channel. Mindset Official, Apex TD8SW, si Devil Angel 20, Not Crunchy Boy, si Damson 9495. Ano na kung sino kayo. O yan, VIPs nga. Pera nasa isip ko palaging hinahanap. Lahat ng galaw ko patungkol sa pinangarap. Di na ba Meron akong tanong pare, kasi alam mo yun, naging madalas yan ang topic din sa mga kantapera. Dahil ba yung mga nasa North America na MC, mga idol, mga sinasoundtrip natin ay tungkol sa pera, kaya ganun din? Gaano ka-importante ba talaga kaya ang pera sa mga MC na nagsusulat tungkol sa pera? Curious lang ako. Na, alam mo yun, walang hate para sa kanila. Kasi, syempre, do your thing. Alam mo yan, yan ang hilig mo, yan ang gusto mo isulat. Nasa sa'yo yan. Pero parang, siguro dahil hindi lang syempre ganoon din naman ako eh. I'm sure may mga sinusulat ako, may mga usual topic ako na para sa iba. Tanga na yan lang ba yung kumbaga, 'di ba? Bakit ganyan? So, yun lang din, no. Lahat ba na nagsusulat ng tungkol sa pera talagang all about the money? At gaano ka all about the money yung mga money MCs na yan? Parang ano lang siya. Matagal na bumabagabag sa utak ko yun. Para sa mga all about the money man, dito sa North America, kita ko ganun talaga kultura nila. Yun talaga siya. Sa atin sa Pilipinas, parang masaya ako na hindi talaga ganun yung mga tao sa Pilipinas kumpara sa mga tao sa North America, no? Kanya rin sinasabi ng mundo na mga Pilipino, masayahing tao, lagi nakangiti, mababait, mga hospitable, generous, etc., etc. Kasi hindi tayo lagi tungkol sa pera. So dito parang papansinin mo rin ang karaniwan sa mga tao. Alam mo yun, may kanya-kanya mundo. Hindi ganun kasaya, parang seryoso lang. Alam mo yun. Kasi lahat naghahabol din ng pera. Obserbasyon ko yun. Kumbaga masaya ako na nakikita ko lang yung difference nung simula nung lumipat ako dito. Yung difference ng culture natin. Naisip ko lang, feel ko lahat ng battle ngayon is mararamdaman ng tao yung nangyayari sa battle, lalo't close room. Yun, excited na kasama ko dito sa isang napakagandang lineup na naman. Saan ko nga ba naparod si Don Rafael? Na-review ko na ba siya? Hindi ko maalala, pare. Ng Zoning 20. Actually, galing ako sa circle ng Pulo, and if pag-uusapan natin yung iba pang battle rap leagues, si Vicente ang galing sa ibang liga na pinaka-close ko. Tingin ko tatakbo yung salpukan namin syempre sa walang katapusang comedy, pero yun, asahan niya na iba't ibang weapon yung dinala ko rito para sa kanya. Vicente, talaga nakilala siya more on aggression. And lately, medyo lumalabas yung
na ano niya na medyo lumalabas yung pagka-smugglas sa pagbabattle niya. Isa rin siyang komedyante, syempre, at mahilig din siya mag-rhyme scheme, mag-flow, kaya nga siya naihahambing kay Zaki. Pero yun lang, pinasok niya yung mundo kung saan parang feeling ko lamang ako. At yun yung flow multis at rhyme scheme. Kaya hindi naman sa nag-hold back. May mga ano lang, may mga siguro kinonsider lang na angle na hindi dapat gamitin kasi at the end of the day para sa akin mas okay na goods kami. Siguro, base na lang din sa mga nakaraang performance ko, siguro mas nakapako yung tamang formula na para sa akin ngayon at para sa ngayong gabi at syempre para sa kanya din. Yo, Vicente, good luck. Yun lang. Yun, Don Raf, alam ko gusto mo rin yung panalo na to pero men, lahat naman kailangan isa lang yung magwagi. Sana ginalingan mo kasi ginalingan ko rin tol, respeto ako sa'yo. Matsalad palagi batch, isa ka sa pinakamabait sa batch natin. Alam mo na yun. Ito ang gusto ko shirt galing sa Linya Linya. Francis M. represent, yo. Yes, sir. What's up? Flip Top Zoning 20, nandito. Malapit na bumalik ang Flip Top. Nararamdaman ko na. Shoutout sa Flip Top crew, staff. Kita ko bakasyon sila sa kung saan mang masarap na lugar. So ibig sabihin paparating na. So umaano na sila, sumusulit na ng bakasyon. So shoutout sa inyo. At inggit ako sa nakita kong magkakasama kayo sa beach. Parang beach yun eh. O kung ano man na steadying lugar. So yeah, good luck sa 2026 at congrats na kagad dahil siguradong hihigitan ng 2026 and 2025. Yun. Pa rin, Match Point Sports Bar, Mandaluyong City, hometown ko. Panglimang laban na natin ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga MC, shoutout sa lahat ng buong Flip Top staff, syempre. At syempre, shoutout sa lahat ng supportang tunay para sa mga ganitong klaseng lineup. Makakasama natin ngayong gabi hanggang bukas, pati na rin sa mga susunod na event pa. Flip Top magingay para sa parating nating laban. Let's go. Sana nakakatawa nga. Sabi kanina ni Vicente nakakatawa. Gusto ko matawa. Shoutout sa Hypebeat, shoutout sa High Minds, shoutout sa Real Jokes Clothing, shoutout sa Crown Manila, lahat ng mga represent Collab, Unhinged, RX Panda, Let's go. Linya Linya, syempre, Let's Pinoy Pawn go. Stars, lahat ng tulong at suporta, shoutout sa Boss Toyo. Ito nga pala, bagong mga colorway mo. Boss Toyo, etong mga notebook ko, ano? Alam mo, dapat pala nagbenta ako kay Boss Toyo ng kung ano man bago ako umalis, no? Sayang. Yaman na. Tangay na. Wala eh. Mula sa Linya Linya, collaboration natin ng Flip Top at Linya Linya. At mamaya ng iba. Sa kanan ko, San Juan, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Don Rafael. Pagkakulong sa kwarto kung saan may imahinasyon natin malimitahan. Kaya naman ang balak sa'yo ang imaheng maganda, lalong bigyang kulay tas labi ko pang pinra. Rafael, Pulo, shoutout sa grupo, sa Mantra. Shoutout sa girlfriend ko, kay Christine syempre, sa katrabaho niya si Kim at sa tropa ko sa Aaron na taga Bicol. Time out. Yan. Binalik ko lang yung ilaw. Tanginang yan. Kabibili ko lang ng bumbilyang yan. Shoutouts Pulo. Sabihin, Happy birthday birthday kay ko na. Shernan at happy birthday din kay Katana. Birthday niya mismo ni Katana ngayon. Shoutouts nga pala sa mga frontliners natin. Itong dalawa nandito kanina pang alauna para sa event natin. Supportan Let's tunay. go, Shoutouts sa man. kanila. Solid yun, solid. Yung mga frontliners na yan, nanonood ba kayo ng channel na to? Kung nanonood kayo, magpakilala kayo sa akin pare at salamat na kagad. Astig, no? Nakakatuwa na may ganung level ng dedication. At ganun din naman kami bilang kami yung performers. May mga, kami yung kumbaga host, di ba? May mga bagay na kung kailangan maaga kami pumunta. At natutunan ko yun the hard way. Nung una, lagi pa rin ako late. Parang naisip ko, tangin na rock and roll naman itong mga to. Kunwari sa Barangay Tibay, no? Nag-host ako ng shows doon.
So, naisip ko, tangin na, ayos lang yun. Darating ako late dahil kumbaga, rock and roll eh. Di ba? Through the years, naramdaman ko na hindi eh. Kailangan kung pumunta sa oras, kapag nag-host ako sa Tibay, malalaking gig yun. Anif, yung mga ganun tipo. So maaga pa, mga tanghali pa lang nagsisimula na yung show. Kanya ako nagpapalate. Naisip ko, tangina, yaan mo na, papunta na lang ako ng late. Di ba? Pero hanggang sa natutunan ko na, okay, kung yun talaga siya, yun talaga siya. Di ba? So, yun. At, wala, yun talaga siya eh. Kanya, ganun din to mga to. Pumunta na maaga, kailangan, gusto nilang pumesto ng maganda. Or siguro galing sila sa malayo. Tas wala na silang tatambayan. Alam mo yun, kung ano pa man, pero, astig. Tangin na. Wala na sinasabi ko eh. Hindi pa kayo bumabattle, natatawa na ako eh. At sa kaliwa naman, Tondo, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Vicente. Enerhiya ko'y hindi bumababa. Kumbaga, walang inaksayang oras. Ikinilos umangat. Ngayon nasa harapan, dating nasa likuran. Pagmasdan mong umitipis ni kung dating luwa. Center VIPs, District 1 Notorious. Shoutout sa Shift Clothing, kay Papa Bergie, Kiko ng Tagum City. Traders, Pray for Us ni St. Ice, Floodway Hustlers, FRBL Motus, salamat linya-linya kay Sir Ali, MMX and ni Atoms, Sir Joe, Ma'am Zeren, Bosch, Josh at SRBL, at sa asawa kay Johan Cadillo. Ay, yeah. Shoutouts Bergie, shoutouts sa Killions, lahat na rin ng mga Vicente at Don Rafael, kung mapadpad sa inyo to, mapanood nyo to, sendan nyo ako ng track nyo, patugtugin natin sa Batas FM, yo. Oh, yeah, at salamat na kagad. At yun din, no, sa lahat na nakikinig, paulit-ulit ako na parang pangaral. Pero may sinimulan ako na online radio, yung Batas FM, dito sa channel. So nag-upload ako ng kumbaga parang every week may weekly na show. Papatugtog ako ng mga tropa, halo-halo yung tugtugan. So kung nanonood ka nito, pare, spatan mo yon, tambayan mo rin. Pang sound trip yun, di mo kailangan tutukan yung screen habang nagtatask. Huhugas ang pinggan, naglilinis ng banyo, alam mo yun, kung ano mang ganon. Yun ang sound tripin mo, pare. Puro quality music yun, puro galing sa tropa. Puro lokal sa madaling salita at mga tropa at mga solid na musikero. Yun. So spatan nyo. Okay din. Parang napaka-solid kung magkaroon ng yung following ng basehan ng bawat hurado. Maging ganun ka-solid din yung following ng Batas FM na yun. Yeah, parang malawak yung sakop nun. Yeah, kanya yun. Salamat sa lahat ng manonood. Game! ibang tropa, pati na rin yung mga ibang binagyan. FRBL, shoutout sa kanila. At nanalo ng coin toss si Don Rafael, pinili niya mauna si Vicente. Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin unang banat, zoning 20. Vicente. Let's go. Let's go. Yo, bago ako magsimula, hanggang likod ba ko, ha? Bago ako magsimula, paagaw muna. Huli nating laban, pareho tayong lamang doon kaso sa judging nadali pa. Tanggap ko nga lang yung pagkatalo ko at doon tayo nagkaiba. Habang si Tanga, nagre-rebat pa rin sa replay gamit ang dami niya. Kaya di na parang makampante pa. Bubugbugin ko to sa harap ng kamera. Para bukod sa kamuka, masabi niya, yung kataga, nagrabe ba? Kamukha mo si Barberos TV, oh. Tantado, oh.
Pero to cut the story short, ikaw lang yung kilala kong bar verse na walang bar verse. You are fucking very whack. Di lang yan magpe-fade tol kasi gamit kong Razor Lightning Revenant. Namimisikal to sa laban nila ni Blizzard. Oo, kinwelyuhan niya ron si Blizzard nung makahanap siya ng buwelo. Kaso pinagpag lang ni Blizzard tong Donruff, parang dandruff lang sa kwelyo. Pues sa akin mo i-testing bro. Mamisikal ka legit to. Tinapat ka nga lang dun sa Blizzard na wala na init mo. Hoy kabayo, pisikalan ba gusto mo? Then that's good. Kasi pag ako nag-touch move, gusto night you're going to take the L pagkatapos kitang i-jump, dude. Nakaka-board yung kalaban. Oo, hindi lang sa chest, yung tama, kaya wag nyo kung aawatin. Oo, binigyan ko ng L, DR, pinakitang malayo pa agwat natin, Tagalupa. Pinagyayabang mo kay Blizzard yung views mo sa buwelta? Kung saan ka natalo? Tingin mo magsashame ka sa labang ikaw mismo nilampaso? O tinalo... yan ni Kilan itong DR minaltrato. Oo, tinalo ka pa ni Kilan kung kailan di siya preparado. Pasalamat ka nga, tuwan yung boto niyo sa laban na yun eh. Tingin mo insulto pa yan? Ayaw mo pa ng tuwan? Ano gusto mo? Tulfo na lang? Huwag ka na magpaliwanag! Iyakin! Gago di lahat ng bumuboses dinadaan yan sa sigaw. Di ka profesional kung sa larangang to sa karangalang kasilaw. Isa kang patunay ng mga nakakasalang nahilaw. Kaya patapong ka lang din, boy, kung wala kang bitaw. Yung ginagawa nyo sa fiesta ng San Juan, hindi na uubramin. Sana matuto ka rin. Ginawa na nilang tradisyon yung pagbabasa, mga bobo pa rin. Pero pag reading na ng tubig, hindi nyo na makikita to. Magaling ka, bro. Sana sa susunod na fiesta sa inyo, bain kayo. Kasi kung sa inyo, basaan ang uso, pues di yan wise trip. Kami sa tundo, mas war freak. Saksakan all day. Meron pang night shift, yeah. Ganda. Meron pang night shift. Kasi kung sa inyo, marami kayong pinapaliguan, pues sa akin mabibigo yan. Kasi sa tundo, di mo na kailangan magigibba, ikaw na mismo yung magigripuhan. Ano gusto mo ng flow? Ha? Tawi ng tubo kasama vice grip, wala yung antics. Lahat yung tragic. Tung nagaksaya ng tubig gripuhan, I speak. Na Swedish rough blade, talagang tragic. Ngayon tong galing City of Saints naman ang pinapaliguan. O pinapalis ko lang. Gamit flow itong taga-Saint, dyan naman ang aking binabautismuhan. They said the City of Saints got hit. Go, then let's raise degrees. Cause when God talks, saints drop like angels on their knees. Oo, santo kung ilarawan tong fake props. Walang scripted dito. Jake Paul, tiga-tundo sa tiga-San Juan, watching fake loss. Welcome to the city of gods, where saints fall. Yeah! Solid, magaling mag-rap si Vicente. Siguro yung kumbaga yung laman lang talaga ng round niya, no? Ano ba? Parang mas na-choke ako. Hindi, magaling siya mag-rap. Pero siguro bitin sa akin yung material. No? Pero yung props, sobrang props sa rhyming ni Vicente. Meron siya mga high points sa battle. Yun. Pero siguro yun nga, marami pang low points na ang ganda, ang sarap pakinggan, pero kumbaga lalo na sa nangyari sa liga na masyadong mas tinimbangan ng substance kaysa sa form.
'Di ba? Parang kailangan mo mas dalasan yung high points ng round mo. So yung rhyming definitely panalo yun. Kumbaga sobrang peak rhyming yun. Basta magaling. Hindi ko kaya yun. Tapos yung dandruff sa kwelyo, parang pinagpag lang. Nilampaso, shine. Tas yung may night shift, meron din sa night shift, parang ganun. Tsaka yung gripuhan, no? Yun, so solid yun yung mga yun. Pero yung mga in-between, kung mas merong suntok yung mga in-between nun, mas magiging kumpleto na yung verse. Kumbaga yung round. Yun lang yung tingin ko. Pero yun lang yung tingin ko. Magaling mag-rap sagad si Vicente. No question. Solid. Yo! Sabi niya, Razor, Lightning Revenant. Ang skill nun, plasma. Yan ang sabi ni Gago. Kung si Razor ang skill, plasma, ikaw yung plasma, kamukha mo. Shoutout kay Plasma. Parating na yung Garote. Naabangan ko yun. Album nila ni Crispy Fetus tsaka ni Moki McFly, a.k.a. Apo Lerma ng Ilustrado. At ang kasama ko sa gramophone, rest in peace kay DJ Artag, yo. Sa lahat din ng nanonood nito, meron kaming ginawa na music. Ako si DJ Artag tsaka si Moki na parang instrumental hip-hop. Gramophone yung pangalan. Makikita nyo sa YouTube tsaka sa Spotify yan. So, soundtripin nyo. May nilabas din ang pricing this year ba? O last year? This year. Last year. Tama. Last year, may nilabas ang pricing na isa pang naging project ko. Yung The Munchies. Ganon din siya. Instrumental hip-hop / trip-hop na music kasama mga tropa dito sa Canada, mga Pilipinong tropa dito sa Canada. Spatan nyo rin, pare. Yun, so shoutout sa kanila. Si Joey, si Gino. Yan, alam ko nanonood pa minsan yung mga yan dito sa channel. So, what's up, yo? Marami pa tayong di tinapos. Sana matapos pa rin natin, di ba? Yeah, tas si Ted, tsaka si Check. Shoutout sa inyo, yo. Sana ayos lang kayo. Kita-kits tayo soon, Ted. At Check, yo. Basta huli tayo nag-usap. Alam mo na yon, pare. Okay. Nood na tayo. Round 1 game. Zoning 20. Para sa akin, once in a lifetime ang pagkakataon na to. Nasa wakas ako naman na magsasabi sa kalaban na ang itim ng balat mo! Flip top game! Tanginang yan, mas dumidilim pag tinitignan mula sa gilid, yo. Kinabitan ka ba nung may privacy na tempered? Wag na wag ka magdidilaw, Vince. Magmumukha kang cheeseburger. Ano ba kasi pulpus mo, ha? Kopi ko black? Sa mata ng Diyos, pantay-pantay tayo, di ba? Pero sa mata ko, mas madumi ka! Ligo, usto, us-os, ayaw. Talagang-talaga ka, ha? Yun ang nakakabwisit. Para kang panggilid ng motor na di pa nasi-CVT cleaning. Tangin ng ganyan ka. Yung pag yun lang, sa sobrang langis, feel ko nakipag-agaw ang buko pa kapag ganyan. Tapos sasabihin mo dati may freckles ka, o ano nangyari? Dumulas lang? Takinan to. Kalalaking tao kamukha ni Aubrey. Yung itsura di mabibiro. Tignan mo pa lang yung mukha halata mo may connection kay Bugito. Pero bakit Repin Tondo ka pa din? Di ba lumipat ka sa Cavite kasi uminit ka sa pagtutulak? Pero sa bagay, mahirap nga naman umasenso sa buhay pag di mo sinamahan ng illegal. Tangin ako si Saito, nilagay sa nido, ikaw pinalaman mo sa pandesal. Pandeshabuhan puta. Grabe ka, Vince. Nang dahil sa pandeshal, nagkakaroon ka ng breads. Pag nagtutulak ka tuwing undas, sinahalo mo sa mga kandilang natutuyo, di ba? Ang talino mo, Repa.
Pag nagtutulak naman tuwing mahal na araw, nasa bulsa niya lang, oh. Habang nagpepenitensya. Pero alam nyo ba, may grupo yan sila nila Sight tsaka nila Slack. VIPs, mga pare. VIPs ang puta. Eh, mas mukha kang bouncer. Tangina, VIPs sa likod dumadaan di sa front gate. Ulul! Gumising sa panaginip. Itong feeling VIP, palalakarin ko sa red carpet gamit yung mismong dugo niya na sisirit. Sa pila, bawal sumingit. Kahit tignan mo, dala nilang tickets. Pantay-pantay tayo lahat dito ngayon. Putang ina mo, walang VIP treatment. Pero sige, VIPs, bakit di natin ito simulan sa amo muna mukhang pusang mabait? Na kapag nadinig mo yung boses ay nawawala yung angas kahit siya pa'y galit na galit. Pero teka lang saglit, bala ko ay maitim, 3 makakatikim sa aking pangangalabit. Babala na babahan ng mga bala pababa na pababa hanggang sa mga paanan yung magdikit. Kahit isang buhay tiyampa yaking kakanain, babalagbag yung ugaling papakita. Tapos si Slack yung ulo ang liit, pero ang lapad ng bababalikat. Kung gusto mo sila pag nangulali ka para tuluyang buhay mo masira. Dahil kung papalagi tatanggap ng mga balang babakat sa katawan at malamang iyon na din ang dahilan ng hindi mo pagdilat. Kasi kung sa pangarap skill si Vicente, kakain ng alikabok sa akin. Tsaka tong si Sight, tsaka tong si Slack1, matik naman nahihingalin. Pag ako nanghimasok mga pare, yung tatlo sa akin madadali. These VIPs will DIE dahil baril ng isang outsider. Bala sa muka! Oo, bala sa mga mukha nyo na ang papangit. Wala akong pake kahit may magalit. Inenumerate ko lang kayong 3 kaso, bullet points yung gamit. Yan yung hindi mo inaasahan sa akin. Tulad na lang ng pagiging champion mo na di ko na inanggel. Alam mo ba kung bakit? Kasi kung champion ka talaga, putang ina ka, patunayan mo na lang sa amin. Ayos din, no? May pinakita rin siyang meron siyang isang solid na scheme na mahaba na todo rapability. Sarap din makanood ng ganun eh. Isipin mo isang buong round na iba't ibang klase ng mga ganun, iba't iba ng speed. Minsan kahit pang medyo mid-tier ang content, pero kung ganun ang presentation, gumaganda pa rin na solid, di ba? Yun. So, kanino mas malinis na performance? Kay Vicente? Gusto ko yung dumulas lang. Tapos VIP treatment. Outsider scheme. Yun yung todo rumap siya. No? Tapos bullet points. Nakuha ni Vicente yung first round. Yeah, parehas kumbaga nag-showcase talaga ng rhymer, no? Pagiging rhymer nila. So, astig. Yo! Flip-top game! Isa pa, flip-top game! Nag-flow pa! Tangina, yung tira mo ang panghitol. VIP sa likod dumadaan. Tangina mo, hindi ako nagsabi nun. Same site yun, no? Game! Ay! Napanood ko yung DPD nila sa pulo. Tambalan ng mga beking matabel. Ba't manunulat pa kinampi mo? Halatang tong MC mapapel. Sa pulo na nga ginanap kayo patong nagrogi tanginang yan. Sobrang boring naging laban. Sa loob pa mismo ng tahanan, binadibag yung Robin at si Batman. Angas! Panaylaitan ng palitan ng dalawa. Pero yung chemistry talaga, yung nabalitang nagdala. Mukha daw kayong nagsasalita na tanga. Kagrupo nito, si Lax Hearties. Oo, sila yung magtatandem ng mga weirdo sa daan. Panay sambit ng parating pa lang sila. Ang tanong, sinong nag-abang? Saan nyo napulot yung salitang parating pa lang? Paano naging bagong meta yan? Kung sila-silang parating pa lang, parating talo din naman. Rafael ng Ninja Turtles, pues bawal sa akin ang mabagal at palaging weak, sir. Pag may di sinunod, matitikman nyo yung rat parang ako si Master Splinter. Kasi di ko na kailangan makipagpawikan sa mga gantong tulongges pagkat alam nyong di uubra sa tanghalan kong pagong ang boses.
Ngayon binigyan mo ako ng Michelle? Gasolina yan sa akin. Ganito mag-bars, Raf. Tandaan yung Mario keeps jumping on shell para makuha niya yung 1-up. Agresibo ka ba talaga? First testingin mo, ako kaaway mo. Aabutin mo nila mga latay, bro, kasi kung pagong ka man o feeling doon, kaya pa rin kitang pagsasasapukin sa loob ng bahay nyo. Talagang pati magtiyong, magsilbing warning yan doon. Dito gawaing pambata. Don't try this at home. Kasi sa FRBL at Pulo, doon siya dati namamalagi. Nung mahasa yung talim, hindi na siya lumalagari. Bigo kang magkampiyon sa attitude mong tila di mawari. Lumaki na nga yung ulo, di man lamang makasagi. At hanggang doon na lamang sa pangalan tong wala pang titulo at pag-aari. Kung gusto mong maging kampiyon, unahin mo sa puso at ugali. Dahil ang tunay na inaangat yung nagpapakumbaba lamang palagi. Binaba yung FRBL, pagkat sanay ang bis sa masukal na bahagi. At kita niyong kung kailan pa ako bumaba, tsaka pa nga ako naging hari. Oo, nakuha ko yung 1-up dahil sa respeto sa baba. Ang ibig kong sabihin, hindi naman sigurong masamang lumingon sa kung saan ka nagsimula. Kaya kung kala mo na kaya mo na nga ako, haha, baka nahihibang ka na. Nakakalimot ka atang sa flip-top ka na lang nakafocus nasisilap ka pa. From dusk till dawn, ganyan ka nakahina mag-rap. Kahit mababa pa lang ang lipadakin ng tatagpasin ng pakpak. Pagkat gapik at lagpak sa bagong hari ng 1-up. Bigay nyo man yung W sa down pa rin ang bagsak. Intense na si Vicente dito, no? Solid din yung kumbaga rap ability niya talaga. Yung delivery niya, yung clarity, yung timing, alam mo yun, solid lahat. At sana mas paano ba? Yung style na yan, mas mapanindigan nila through the years. Kasi syempre, ang tendency lagi sa flip top, sabayan yung meta So, ang daming nag-a-adjust na style papunta dun sa kung ano man yung uso sa panahon So, astig din kung ganyan pa rin yung style, pero kumbaga syempre mas mag-evolve. Pero ibig sabihin, hindi mawala yung ganung pagiging complex rhymer o pagiging mas rapper. Di ba? So, yung sino nagabang, tsaka yun nga, props sa rap ability ni Vicente. Kailangan ko lang ulitin. Tapos yung loob ng bahay nyo. Tapos yung naging hari, nakalimutan ko paano niya ginamit yun. Tapos yung saan ka nagsimula, lumingon kung saan ka nagsimula. Tsaka tinatagpas yung pakpak. Ang ganda lang nung line mismo sa imagery na ano niya. Yun, na pinipinta niya, no? So, yes, pata natin round 2 ni Don Rafael. Rick, nasa labas ba yung mga gunner mo? 50 meters away, Hindi, joke lang. 2-for-2 daw sa Pulo. Yun ang kanyang na-highlight. Pinupuna pa yung kakampi kong si Batman, ikaw nga yung mukhang Dark Knight. Pero hindi, sa motto sabi niya kay Philos, solid yung bato sa forehead na para Mount Rushmore. Rushmore? Simpleng pronunciation, mali-mali pa ang gago. Vince, hindi po rikit sinabing rush, more, mamadaliin mo lalo. Takinan to. Pero, speaking of Philos, si Philos at Kilan, kinausap niya before battle na walang damayan, pero para manalo, yung girlfriend ng dalawa, binanggit niya. Ganyan siya. Para lang maging, he'll do whatever it takes para lang maging GOAT kahit magpaka-black sheep pa. Takinan tinakaidor mo si Philos. Basic lang kay Tenshinhan, putulin yung pagkakaibigan nyo. Tapos pati si Kilan, titraidor mo. Kahit hindi ikaw si Kuya Kebs, kakat ka nun. Ano? Para sa panalo, talo-talo na? Galawang wak? Sabi mo kanina, pag taga-tondo sa tagiliran lang, ba't ikaw sa likod na nanaksak?
Vince, gets namin na yung gigil at dedikasyon mo sa battle nananatili na buhay. Pero kahit gaano kalakas yung apoy na yan, huwag mong gagamitin pansunog ng tulay. Tapos yung sisigaw mo pa na hinubog ka. Sasabi mo, ikaw pa yung hinubog ni Smaglas? Sinigaw mo pa sa battle? Mukhang pag-usapang lalaki, dapat hindi ka kasali. Pero, kung papansinin nyo, tuwing live sila ni Shaboy, papansin pag si Salome Salvi ay nasa venue. Tangina nyo, yung mga tinitigasan lang kay Salome, yung may mga mommy issues. Tanginang fetish yan. Parang babaeng rap yan. DDS ka na, sim ka pa kay Salome. Gago. Nangongolekta ka ng kapansanan. Tanginang to. Naturingan Tagaluson pero DDS. Tanginang lame din. Sipin mo, tatay mo, karton. Sino ka si Sergey Bin? Pero ang kulit lang, no? Nung nagkasakit, imbis sa ICU, nirekta sa ICC yung tatay mo. Digong Duterte, ang kauna-unahang mayor na OFW. Nagrally ka nung September 21, pero iba gimmick mo. Lahat kami ang sigaw laban sa korupsyon, tas ikaw bring him home? Pero hindi, DDS din ako eh. Pero alam kong hindi ako itatakwil ng community natin, dude. Kasi yung pagiging DDS ko, hindi toxic. Tamang suporta lang sa Family Feud. Pero alam nyo ba, may business din na grills tong si Gago. Tinulayan niya lang ng dilaw para hindi halatang balat ng Choco Malos. Kita naman kung gaano katulig, 3 piso sa bibig. Tangina, mababang quality. Hindi yan gold-plated porkit ginamitan mo ng Star Margarine. Kakabitan ka niya ng grills, kahit walang sipisipilyo. Maduming ngipin, tas grills, Wiz Khalifa, black and yellow. Yung simpleng tubig pag nagiging lemonade kapag ikaw yung iinom. Sa sobrang dilaw ng bibig mo para mong chinupa si Bart Simpsons. Bart Simpsons. Ano to? Gago, imbis na grills, dapat mouthpiece para kahit papano protected to. Kasi ito'y may dala kay may weather, makikita mo yung ngipin mo sa necklace ko. Pero tama na sa ngipin. Kasi may round trip pa. At marami pang angle para makatay siya. Tsaka alam ko din na hindi ko na kailangan pang habaan yung tit para lang i-flatline ka. Saan? So, nagustuhan ko yung Dark Knight niya na parang rebat yun eh. Tapos yung mamadaliin mo lalo. Sa likod na naksak. Pansunog ng tulay. Tapos yung ICU, ICC. Tsaka bring him home. Siguro tayo sila sa second round, no? Ewan ko, kayo, anong tingin nyo? Round 3, spatan natin. Diba, kita nyo? Round 1 and round 2, walang linyang bumakat. Tangina nung ginamit niyo yung business ko na grills, dun lang mang may kumagat. Round 3 game! Sa mga di pa nakakanood, dinamay nito si Righteous One tila sa gulay na pa-beef. Nakakaumay to. Halatang mas maganda pa yung katayuan niya kaysa sa buhay mo. Tinalo ka ni Kilana. Yun ang karmang kalakip. Kasi paanong tatagos sa kanyang linya kung lumpo kanyang napiling magtawid? Hindi na umuubra yung pandadamay, no? Tila na ubos na ang swerte. At oo, walang E sa PWD kasi hindi yan pwede. Matos! Ano ka ba, Marites? Nasa dabayan at imbento nakasiste? Pas yung punches ko sa chest talagang dama na matindi. Kasi pang weak lang yung ganun, pre. Di mo ko mao-11. Tsaka bakit ko naman kakatakutan yung Don? Di ka naman Don G. Ano nga kala niya, astig? Gago, di tumatama kanyang spit. Naturingan kang si DR pero wala kang marksmanship. Kasi pang weak ang iyong strategy. Yung kanyang spit ay pang normality. Tsaka di rin pwedeng sabihin si DR King.
Kasi bukod sa cheap, talagang low quality. Panay banggit ng pangalan, parang tamad ng mag-isip. Kung sa pangalang di ako pupuntos, baka di lang to makaidlip. Sa kaliwa, manginginig. Dito sa kanan ko, kapipikit. Anong pakiramdam ngayong suntok naman ang dahilan ng iyong bukang bibig? Maangas ka ba talaga sa delivery? O baka bogus yan? Isa kang agresibong tanga, parang bagong ombudsman. Hari daw siya ng presensya. Sa sarili niya pa mismo iginawad. Pues kung hari ka ng presensya na wala akong patawad. Kaya simulan na, bago pa matapos kung akala mo nga abot mga baran ako, hindi. Mananalo ba to sa akin? Nasagot ko hindi. Persahan pagkabante parang alay binte. Babalik sa pulong pinanggalingan ng mga pukoy ng ina. Habang panalo ko wayakin beatbell. Kung usapan speed rap, do wala katindi. Ni hindi nga makabasig yung dala mong tindig. Pinakita mga bara ko, dala kisip-sip. Habang kayo ng kasama mo kay Shara sip-sip. Mga ratatatata, tat mo. Sa pinipiliti ba to? Oo, malamalasmag ang swag at rap ko. Di ko pinipiliti laho. Malagi mga abuti ng kalaba ko si Puni para bang ako si Puti. Kaya at sa kupig kaya bilis sa murap. Sige lang rap. Takbo! Kining-kining-kining mo! Yeah! Kasi kung yung veteranong ang doc sa grupo nyo, Sarap mag-ye ng gano'n, no, Vicente? Yeah! nagmukha akong patient, pues itong huling maniningil ang iuhulog ko bilang full payment. Kasi di lang to basta entertainment. Sukatan to ng wavelength. Di tanggap ang invento, dapat tunay ka sa iyong statement. We're not on the same debt. For now, Don, you have to face death. Kamukha mo si Barbero TV, pero karir mo yung magiging faded. Sumali ka lang ng battle rap kasi puno ka ng hatred. Ako, habang binabattle rap, kita niyong buo aking presence. Itong aso ng mantra, iiwanan kong wasted. Kaya anong doon? Baka dog, just sit down and fucking play dead. Sasapukin ko sa muka hanggang sa sarado. Gang itong pusi naman manghiram ng muka sa aso. Gawin mong DP yung DR. Di ka na makikilala gago. At kahit magkapaw patong doon, sa akin wala yung kaso. Paparanas takip silim kung pasikat kang masyado. Di lang pangalan kakalag ka rin. Pati buo mong pagkatao tatadyakan. Paulit-ulit yun ang sakto na senaryo. Anong pakiramdam ngayon na doon naman yung minamaltrato? Hindi pa kontento after flood, samantalang iniwan ka na doon. Nagwawala sa battle rap kaya tong bis naging kampyon. Yanig at may kasamang aftershock, ramdam na sa ibang nayon. Itong halimaw sa underground bus, ngayon sabik na sa ahon. Kasi sa kahit anumang sitwasyon doon, di ka na mangingibabaw. At oo, pangalan mo lang yung may doon, pero di ka nasisikatan ng araw. Tapos ko nang palambutin tong Don Raf. Tapos na akong magpakulo at kitang kaya kong kunin yung panalo nang di ko ginagamit yung issue ng motos at pulo. Yung kesa sa buhay mo, parang katayuan niya kesa sa buhay, basta ganun. Tapos yung Don G, shoutout kay Don G. Kamusta ka na? Kamusta ka na, pare? Buhay hasyendero eh. Kita ko yung mga pag nagpo-post ng litrato, putang ina, sarap ng buhay, oh. Buhay hasyendero. So, yun lang. Sa pagbati kay Don G, oh. Biglang naalala ko mga tambay namin. Shit. Yeah, oh. Yeah, ilang beses din na uminom kami one-on-one yan ni Don G. Makulit. Kamusta ka na, yo? So, yung low quality. Tapos yung wala akong patawad. King ina mo scheme, yun, pinakita niya talaga yung pagiging rapper niya doon, no? Sukatan ng wavelength. Tapos yung play dead. Sabik na sa ahon, tsaka yung sisikatan ng araw doon, sa sikatan ng araw. So, yun. Solid. Round 3, tingnan natin, Don Rafael. Tanginan to, pinagtatanggol pa si Righteous One nitong Judas. Paano ko sabihin ko sa yung Righteous One versus si Stephen Hawking yung hula ko sa secret battle bukas? Pero, round 3 game. With the 55th pick in the 2024 NBA draft,
The Los Angeles Lakers select Bronny James. Tumatawa ka? Bronny naman, oh. Pakiramdaman yung aura niya. Pero alam ko, Bronny, nasa kada Sineset up niya, tapos naka-Lebron siya na jersey, no? sabi ng aura, nasasaktan ka na at sa ibang lait pa nilang binabato. Kaya huwag kang mag-alala. Intindi kita, anak. Ako bahala sa'yo. Hindi to na papa mo. Ikaw, ha? Di ba tayo paano kaliwa? Yan. Dapat pinabayaan na lang kita sa G-League! Hagis buko ka tumira. Sipin nyo na lang, mas marami pa yung namamatay na butike kaysa sa mismong score niya. Tangina, baka nga pag nilabang kita sa mga Astig na hanggang ngayon, ginagamit pa rin yung patay butik eh, no? bisaya, puta, mapilayan ka kaagad. Pero at least di ka na makatatawagan ng traveling kasi di ka talaga makakalakad. Lalo na yung ganyang balat mo, parang puno ng saging. Naku, yayariin ka ng mga bay. Pag doon ka lumaro, nak, sure ka sa critical 5. Pag sinabi ko kasing sumalaksak ka sa kanan, huwag ka nangangaliwa. Focus muna. Ang tinuturo ko sa'yo, hook shot. Ang gusto mo matutunan, hook up. Tapos sasabihin mo, dapat mas ipasok ka pa kaysa kay Kuya Luka mo. Huwag kang feeling heavy. Kung di lang kita anak, baka tinrade ka na nila sa jersey ni Stephen Curry. Binilang kita ng NBA 2K para sa bahay ka maglaro kahit anong oras. Pag nasa bench ka, tama na yung 10 palakpak, 12 appear, 13 na sigaw. At least, di ba? Triple donut. Pero pag ako nawala sa team, didilim yung mundo nyo, no doubt. Mawawala yung liwanag kapag itong si Lebron out. Nakina, sarcastic yung tawa. Corny ba? Pero okay lang, Lebron nga eh. Asahan nyo na lang na may flop talaga. Astig yun, pupuntusan ko yun, pero kung isipin mo pare, naubos yung oras. Malaki yung naubos na oras para dun. Sayang, no? Pero pupuntusan mo pa rin yun. Pero Ang haba lang nung ginamit niya para doon sa punchline na yun. kung ayun si Don Raff na kalaban, tara walang sawang dakdakan, Vince. Carter man yung apelido mo, ako yung magbibigay ng injuries na sisira sa karir. Kahit magkaroon tayo ng rivalry, sisiguraduhin kong patay ang Beast. Dahil kung ito yung Beast mala Brock Lesnar, manunuot lahat ng suntok ni Tribal Chief. Tas mahilig ka pa magaya ng square? Sige. Teka lang pare. Hindi kita kaya sapakin, pero kaya kita sagasaan ng L300 namin. Alam mo ni boss, gago. Legit boss, diba? Schedule sa Dumlaw, lahat sila nakamotor, ako lang may dalang truck. Gago, legit, pre. Kaya sumubok ka, par. Pag binangga kita gamit yun na din ipandadala ko sa'yo sa ospital. Kaya sa akin, tang inakawag kang gangster. Sa mata ko, isa ka lang nigang motherfucker. Malayo agwat natin, parang Alden, Badger, Mike Swift, tapos Marshall Matters. Hindi ko iindahin niya ang binato mo, parang luni kay Badang na may bottled water. 3 rounds kang sinalbahe, nagbuka kang pokpok sa Malate. Ironic na Don Raff yung pangalan, pero binalagbag ka na swabe. Binaliktad ko yung ekspektasyon ng marami, hanggang maramdaman din ng judges na hindi mo na-deserve ng boto. Mga liman, mas bagay na yung mga 5 boto sa akin. Pero boss, bugbog ba? O, di ba? Kahit papano, agree si Boss Arik na 3 rounds kitang pinatay. Kaya shoutout ABS, hindi buong flip-top. Si Vicente lang yung kailangan yung i-revive. ABS? Bakit? Anong meron sa ABS? Gusto ko yung Critical 5. Tapos yung imbis na hook shot, hook up, jersey ni Stephen Curry. Tsaka may flop talaga. Tapos yung bottled water.
So parang round 1 and 3 nakuha ni Vicente, round 2 tie, o at least para sa akin dito sa video. Spota natin. Zoning 20. Zoning 20. Don Rafael versus Vicente. Mag-iayos 5 beses para sa kanilang pareho. Solid yung laban na yun. Boto ng hurado. 5-0. Mag-iayos tayo lahat para kay Vicente. Sige, boss. Wait lang, shoutout lang ako. Yun, shoutout siyempre VIP, District 1 Notorious, Shift Clothing, kay Papa Bergie, kay Kiko Tagon ng City yan, kay MMXN nila Atom, Sir Joe, Ma'am Zerena SRBL, siyempre sa mga kasama ko kay Clash G, kay LA Cuts Braids, JNG Perfume, Success Clothing, Anli Chance, Salvado Clothing, M-Boys, kay Papa Gadjo, Authentic Tags, kay Papa Ren, Silangan Official, LA Cuts and Braids, Mr. Chong Hair Braids, Maple Films PH, Tropang Vista, mga taga Sandico, Panday Pira, Judge Jinan, siyempre sa chewing ko kay Kelvin Galang, at shoutout sa Bebe Joan Cadillo ko, kay Natnat, kay Notnot, sa Airpat ko, kay Reggie, sa dalawang utol ko, kay Aragon at Arvin, maraming salamat palagi. Flip top, mabuhay. Ayun, malaking karangalan na mapanood ng live si LeBron James. Pero yun, Vicente versus Don Rafael, konting behind the scene context lang, no. Ang sinundan nila medyo patay na battle, kaya ang galing lang na nabuhay nila yung crowd prop sa kanilang dalawa. Pero yun, on Sino yung battle na paper, yun? sa sulat, hindi naman sila nagkakalayo. Pero judge ko na lang ng overall, performance, presensya, aggression, diction, no? Parang Lamang na Mickey lamang Mouse para sa akin si Vicente. Ang Yan. sarap niya pakinggan at di ko akalain na gagamitin ko yung salita na to sa pag-judge ko. May swag si Vicente, ang galing. Ayun, kaya Vicente all 3 rounds. Yun, Vicente, tsaka kay Don Rafael. Binigay ko boto kay Vicente. Para sa akin, mas lumang si Vicente doon. Unang-una, lahat nagawa niya. Samantalang yung kay Don Rafael naman, effective din yung mga jokes niya. Pero kung babasihan yung bigat ng binanat, para sa akin kay Vicente. Yo, Tyke, binigay ko yung boto ko kay Vicente, 2-1. Para sa akin, yung round 1, malinis na malinis. Vicente talaga yon. Yung round 2, medyo nakuha ni Don Rafael. At sa round 3, yun yung naging basihan ko. Magaling si Don Rafael, pero maraming nasasayang kasi na linya. At laging yung panghuli yon. Doon siya dumidiin so nabibitin. Pero kung ina-adjust niya pa sana yon na buong ganon, makukuha niya sana ng solid. Kaya yung round 3 yon, nakuha ni Vicente para sa akin. 2-1 para kay Vicente. Garidel Candelabra. Binoto ko si Vicente. Pareho silang skill set, pero siguro mas malinis yung pagkalatag ni Vicente kasi pareho naman silang nag-speed drop, pareho silang nag-jokes, pero mas intensity wise, tapos arrangement, tapos sa linis, Vicente. Overall ko na lang, para sa akin si Vicente mas may momentum, may DN, tsaka pareha silang nag-speed drop. Para sa akin mas malinis yung sa kanya. Ayun. Galing ni Gumawa Brownie, ako ng, lalo pang-thumbnail. nung round 2 niya, yun yung pinakamalakas na round niya eh. Nung round 3, nakabawi naman siya, pero nagsimula kasi sa pinangaralan ko eh. Nung pinangalanan ko si Brownie, medyo tumamlay ng konti. Pero yun, well, grateful ako sa naging battle kasi yun, tumalo naman sa akin, anak ko naman. Kaya yun, okay lang. Tsaka tong sitsay, tsaka tong sislakon, matik naman nahihingalin. Pag ako nanghimasok mga pare, yung tatlo sa akin madadali. This VIPs will DIE dahil nagbaba, baril ng isang outsider. Siguro yung naging advantage para sa akin yung nauna ko kasi parang feeling ko doon ko na set yung standard yung per round. Then syempre nung nag-comedy ako, nag-comedies din siya. Then yung round 1 niya, nag-flow siya. Hindi niya nga lang inaasahan yung round 2 and round 3 ko. Doon nakasiksik yung rap skills na dala ko. Syempre may mga trap din. Lalo yung nag-Bronny James siya. Alam ko nang gagawin yun. Kaso lang, wala na akong round pa na natitira para mag-rebat at na-execute din ng maganda. Kaya props kay Don Rafael doon. Mga tatmo, saka pinipiliti ba to? Oo, malamalasmag ang swag at rap ko, di ko pinipiliti lahok. Malagi mga abuti ng kalaban ko si Puni para bang ako si Puti. Kaya ka sa kupit, kaya bilisan mo rap. Sige lang rap, takbo, kining-kining mo! Yeah! Focus lang ulit sa team.
Hindi ko alam kung sino pa iti-trade ko eh. Kung sino pangit magiging laro sa kanila, yun yung tatanggalin namin. Yun, syempre, supportahan nyo palagi yung music ko sa Spotify, sa YouTube. Search nyo lang Vicente. Yan, may palabas akong bagong music video. At syempre, kaka-release lang ng recent music video ko. Syempre, kasama ko ang All Blacks, Simple, at yung bagong labas ko na MV din na Pocket. Yun, lahat yan nasa Spotify at nasa account ko. Syempre, marami pa pang parating, pero gusto ko munang sulitin yung natitirang buwan ng taon para makasama yung anak, asawa at pamilya ko. Sa lahat ng sumusuporta sa Flip Top, si Lebron nga nandito na eh, tas kayo wala pa. Diba? Ano pa inaantay nyo? Marami pang parating na events ang Flip Top. Gusto ko lang syempre pasalamatan lahat ng sumusuporta at naniniwala kung meron man o kung wala. Gusto kong pasalamatan syempre ang asawa ko, ang mga anak ko, ang pamilya ko, syempre ang airpot ko, ang tsuhin ko, ang mga kapatid ko. At syempre shoutout palagi sa Shift Clothing, syempre, shoutout sa Motos Battle League, FRBL, shoutout sa SRBL, sa MMXN nila Atoms, nila Sir Joe. At yun, wala nang maraming pa. At salamat palagi Flip Top sa pagkakataon, sa pagbibigay pa rin ng chance sa mga katulad namin para sa magandang platform katulad nito. Yun, more power pa sa Flip Top. Kita-kits tayo soon. Ako nga pala si Vicente. Shoutout kay Vicente at kay Don Rafael, yo. Yeah, isang pagbati lang galing sa akin. Respeto. Yeah. Solid. So yun. Ano pa susunod? Ito. Parating na nga ang Flip Top, so ano mga ine-expect nyo? Anong tingin nyo ang langit lupa? Ako alam ko na. Yun ko sa inyo. Pero ako alam ko na. Pero hindi si Arik nagsabi sa akin. Sinabi sa akin yung M-Site. Yeah. So yun, salamat sa lahat ng nanood. At salamat sa mga nagko-comment at nagbibigay ng kung ano man, pagbati, kung ano man mensahe. Yun, na-appreciate ko yun. Salamat sa inyo. Sana hindi kayo magsawa manood, makinig. So, sa ngayon, Monday tsaka Wednesday ng tanghali, Masaya ng Baotorado. Biyernes ng tanghali, 99.9 Batas FM. Kita-kits tayo, mga pare. Alam nyo na. At uulitin ko, Batas at Fatheads na collab. Sombrero. Ito. Lalabas na next month. So, yeah. Salamat sa lahat na susuporta. Alam nyo na yan. Matatanda na kayo. Ayun. Yun lang. Peace, yo.